So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, tuturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-register ng Talk and Text SIM card ngayong 2026. So kung paano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to. Oo nga pala guys, no, nung i-register ko na yung Talk and Text SIM card ko sa website nila, nagkaroon ako ng problema sa viewing ng website nila kasi nung pag-input ko ng number, ayan, natakpan ng white part yung website nila. Ayan, yung kalahating part ng website nila, natatakpan ng white part. Kaya ang ginawa ko na lang, dinestop view ko siya para makita ko ng maayos at ng buo yung website nila. Ayan, para makapag-register ako ng maayos. Hindi lang ako sure kung yun din ay na-encounter ninyo, no? Kaya ang ginawa ko, nag-desktop view ako para makita ko ng buo yung website. Kaya pagpasensyahan nyo na guys, no, kung medyo maliit yung letters or malabo yung ginawa nating tutorial, ayan, mas maganda no, na i-landscape view nyo, ayan, yung tutorial para mapanood nyo ng maayos. Sundan nyo na lang yung arrow na guide ko. Ayan, para masundan nyo yung tutorial ng maayos. So punta na tayo ngayon sa proseso ng pag-register ng Talk and Text SIM card. Una guys, no, para makapag-register ka ng Talk and Text SIM card mo, kailangan mong pumunta sa website na simreg.smart.com.ph. Ayan, bali yan yung website na kailangan mong puntahan para makapag-register ka ng Talk and Text SIM card mo. Ngayon, ito ngayon yung pinaka-home niya. Ayan, kapag ka-scroll down nyo, ayan, sa may bandang baba, makikita nyo ngayon yung part ng Start Registration here. Ayan, sa may part ng Enter Mobile Number, dyan mo ngayon ilalagay yung Talk and Text na number na i-register mo. Ayan, for example, kapag ka maglalagay ka ng number, mag-start ka na agad sa 9. Ayan, kapag ka nalagay mo na yung mobile number, sa may bandang baba, click mo lang ngayon yung box. Ayan, tapos click mo lang yung Send OTP. Tapos makaka-receive ka ngayon ng OTP or one-time PIN via text message sa cellphone mo. Ayan, sa may part na yan, dyan mo ilalagay yung OTP na na-receive mo via text message galing Smart. Ayan. Ngayon kapag ka nalagay mo na yung OTP, click mo lang ngayon yung Verify OTP sa gilid. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, click mo lang yung OK. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas sa may bandang taas, sa may part ng Type of Registration. Ayan, click mo lang yung drop down sa gilid. Ayan, pipili ka ngayon no, sa dalawang yan kung I'm registering a newly bought SIM or I'm registering a newly bought SIM for a minor. Ayan, sa example natin na to, yung una yung gagamitin natin. I'm registering a newly bought SIM. Ayan, kasi bagong bili lang yung SIM natin na gagamitin. So, click lang natin yung pinakauna. Ayan. After nun, sa may part ng customer information, yung nationality. Ayan, as is lang yan na Philippines kung Pinoy ka. Ayan. Ngayon, sa may part ng ID card, ayan, click mo lang drop down. Ayan, pipili kayo ngayon dyan kung ano bang ID yung gagamitin mo sa pag-register. Bali sa example natin, ang gagamitin natin ay postal ID. Ayan. Kapag ka na-select mo na ngayon yung ID, ang next doon ay ID card verification. Ayan, nakalagay sa gilid, take photo. So, kailangan natin picturean ngayon yung ID. Ayan. Kapag click natin yung take photo, ito ngayon yung lalabas. Ayan, click mo lang yung allow this time. Ayan. Tapos, sa may part ng box na yan, dyan mo ilalagay ngayon yung ID na pipicturean natin. Ayan. After mo mapicturean yung ID, scan face. Ayan. So, click mo lang ngayon yung go to scan.
Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, click mo lang ngayon yung okay. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, no, mapapansin nyo na yung ibang details ay nagkaroon na ng input, no, or hindi na natin kailangan pang i-type, tulad ng ID card number, first name, middle name, tsaka yung last name, pati birthday. Ayan, so hindi na natin kailangan i-retype kasi nung nag-picture tayo ng ID, automatic na nagkaroon niya ng input. Ayan, or nagkaroon siya ng details, so hindi na natin kailangan pang i-type. Ayan, sa may bandang baba, sa may part ng sex, ayan, click mo lang yung drop down. Ayan, tapos ipili ka lang dyan kung female or male. Ayan, balik sample lang yung details na yan, no, para meron kayong idea. Kapag okay na kayo dyan, pwede mo na click yung next sa baba. After nun, ito ngayon yung lalabas, address information. Sa part na to, dito mo ilalagay yung present or official home address mo. Ayan, so lalagay mo yung details ng house and lot number kapag ka meron, yung street, ayan, yung village subdivision kapag ka meron, yung unit floor, ayan, building, province, city municipality, barangay, tapos zip code. Ayan, yung may mga asterisk na red, yun yung mga kailangan lagyan, no? Yun yung mga kailangan na merong details, hindi pwedeng blanco. Ayan, balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan, sa may part ng house, lot and number, street, village subdivision, unit floor, at building, kung wala naman kayo niyan, pwedeng blanco yan. Ayan, ang mahalaga yung merong mga asterisk na red, dapat may mga details, tulad ng province, city municipality, barangay, tapos zip code. Ayan, kapag okay na kayo dyan, click mo lang yung next sa baba. Ayan, kapag click mo na yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, summary. Ayan, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Ayan, kapag na-double check nyo na yung details, click mo lang yung box sa gilid. Tapos, click mo lang yung submit sa baba. Ayan, tapos na ngayon yung lalabas. Congratulations, you have successfully registered your SIM. Ayan, makikita mo na rin ngayon yung control number na katunayan na ikaw ay nag-register na. Ibig sabihin, na-register mo na ngayon yung SIM card mo sa Talk and Text. Bali, ganun lang kadali mag-register ng SIM card sa Talk and Text sa website nila. After mo mag-register ng Talk and Text SIM card online, makaka-receive ka ngayon ng text message galing Talk and Text. Ayan, bali yan yung example ng message na ma-receive mo galing Talk and Text. Ayan, kapag yan na-receive mo na, ibig sabihin, yung SIM card mo sa Talk and Text ay fully activated na. Ayan, ibig sabihin, pwede ka nang makatawag, pwede ka nang makapag-text, at pwede mo nang gamitin yung internet. Kasi nung na-receive ko yung text message na yan, galing Talk and Text, ayan, sinubukan ko mag-internet, mag-text at tumawag, at lahat yun ay gumana na. Ibig sabihin, yung Talk and Text SIM card natin ay registered na at fully activated na rin. Pwede mo na siyang gamitin. Magagamit mo na yung services ng Talk and Text, tulad ng call, text, at internet. Bali ganun ng kadali guys, mag-register at mag-activate ng Talk and Text SIM card ngayong 2026. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong video na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video susunod para rin sa atin. So dito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.